Kahapon ho, binigyan ko kayo dito ng kumbaga parang yung pasimple lang ho, no? Ng pagpapaliwanag. Nako, may ipopost at sasagot si dating Senador Trillanes doon sa mga pinapakalat na fake news nung mga DDS. Which is eto nga po yun. Nakatagpo sa sagot ni dating Senador Trillanes, mga bossing. Ngayon, basahin po natin yung resback ng dating senador ho. May response. Kasi ito, sinend na sa akin kahapon to eh. No? Sinend na ho sa akin to kahapon, mga kababayan. Sabi ko, pwede po bang i-vlog to? Ayoko naman pangunahan ng dating senador. Sabi nila, pwede naman, no? Papahaginan ko na lang po. No? Eto. Yung sagot po ni dating Senador Trillanes patungkol po doon sa nagsorry daw po siya, nagsosorry daw po siya kay Mans Carpio at kay Pulong Duterte, mga kababayan. At pangdiin pa ho ng mga DDS, mga bossing ha, pandiin pa ho nila. Hindi daw tinanggap yung pagsosorry ni dating Senador Trillanes kay Pulong at kay Mans Carpio. Akalain nyo yun, ito yung sagot, mga bossing. Utter absurdity and is to stupidity. Baka maano tayo ni YouTube eh. Ito daw po ang nangyari. The lawyers of Pulong approach my lawyer, no? Kinausap ang aking lawyer back in late 2022. With that draft statement, hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Ito po yung sinasabing kumbaga draft na statement na po, mga kababayan. Ayan, pinapipirmahan niya lang sa kanya. Statement of former Senator Antonio Trillanes Deport, settlement of libel damages, case files against him by Paulo Duterte and Attorney Mans Carpio. Yan daw ho yun. Draft only for discussion. Pinapapirmahan daw ho sa kanya. Hindi niya naman tinanggap, mga bossing. Kasi naniniwala siya na tama yung kanyang ipinaglalaban. Tuloy. With that draft statement, hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Kasi daw, eto, makinig kayo ha. Kasi daw, malaki na ang abono nila since hindi sila ano ba yan? Kukuha ng lawyer, hindi nagbabayad. Kasi daw, malaki na ang abono ng mga lawyer, no? Since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Ano ba yun? Siguro sabi ng mga base po dito sa pagkakapost ni ni dating Senador Trillanes, siguro sabi ng mga lawyer, ano ba to? Hindi man lang tayo nakakatanggap ng bayad, no? Subukan kaya natin papirmahin na lang si dating Senador Trillanes para tapos na to. Kesa naman abonado pa tayo. Tapusin na natin to. Sabihin natin, tanungin natin kung pipirmahan mo ba to, mag-sorry na lang ho kayo. Kesa naman palugi kami ng palugi. Sabi ni Someday, win 1, 2, 3. Ayan hindi ho ako nagsisinungaling at hindi ho ako nag-iimbento. Antonio Sani Trillanes Deport. At nasabi ko nga ho sa inyo, kumbaga, naiano na sa akin to. Kaya naman nasabi ko, naibulong ko sa inyo kahapon. Kasi daw, malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Base po yan sa post ni dating Senador Trillanes. We flatly reject it. Ni-reject. No? Kaya nga walang pirma with close parenthesis. Since, kasi kung pinirmahan niya yon, malamang ilabas na ho ng mga DDS agad yan. Ilabas na ho ng kampo ni Pulong yan, mga kababayan. Kasi di ba, ang tagal at ang haba po ng usaping Pulong, Duterte, at versus Trillanes. Kumbaga, kapag napag-sorry nila itong tao na to, malamang parang tumama ho sila sa loto, mga kababayan Kaso, ni-reject ho.
Sabi ni Shirley Fernandez, naubos na pambayad ng mga Duterte, kakabili ng asset nila, kawawang mga lawyers. We flatly reject it, kaya nga walang pirma. Since we told them na we have Pulong's BPI bank account. Matindi yung hawak ni dating Senador Trillanes, no? Since we told them na we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegation ko against them. Ayan. In fact, even the Quadcom affirmed may allegation against them. Ayan, sumali na ang dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Nung sabi ni Trillanes, pipirma mo ba yung waiver? O, yung bandang kinaumpisahan ng Quadcom hearing. Oo! No? Pero yung bandang huli na, yung, eto na yung pirmahan. Gawin na ho natin, dating Pangulo. Anong kapalit? Bigla akong nag-init yung ulo with matching hawak do sa mic. Anong kapalit? Gumano na ang dating Pangulong Duterte. Napikon. Si Trillanes? Sige, bato mo. Napag-uusapan na nga din ho sa Quadcom yan, mga bossing eh. Kaya yun yung naitanong ko din sa sarili ko. Bakit ngayon pa? Sa hinaba-haba ng usapin dito, tapos ngayon pa magsosorry sa kanila si Trillanes. In fact, even the Quadcom affirmed my allegation against them. Now, for this non-thinking, hindi, mga DDS, kayo yung pinapatamaan ni dating Senador Trillanes, hindi daw kayo nag-iisip, sabi, hindi nyo daw ginagamit yung kukote nyo, for this non-thinking pro-Duterte trolls, trolls daw kayo, sabi ni Liv Morgan, of course, they distributed their money to their Duterte members. Where is else their money will go? Sana? Kayo, para sa inyo to mga DDS. Now, for this non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the fact makes the whole situation look utterly absurd and make them look STUIP. STUPID. Do better, people. Ayan nga daw po. Sila daw po yung mga nagpo-post ng mga peke na sinasabi si dating Pangulong Duterte. Si dating Senador Trillanes nagsosorry daw po at madiin pa nilang sinabi, tinanggihan daw po ni Pulong. Diyos ko. Tapos, nasiwalat patuloy dito, mga kababayan, yung sinabi ho ni dating senador. Ayan, kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Ay naku, maganda sagutin ni Pulong yan, mga bossing. Hindi nagbabayad ng lawyer. Ano ba yun? Mga lawyer pa naman si BP Sara. Lawyer pa naman po ang dating Pangulong Duterte. Dapat matik ho yan. Bilang paggalang doon sa mga kaanak na parehas po ng uniforme ng mga nagtatrabaho sa kanila, di ba? Ay nako. Mga boss, magbabagong taon na, no? Ano na ba dyan sa Pilipinas? December 30, tama ba ako? December 30 na, mga boss chief amo, sir. Ang wish ko po para sa ating lahat, magkaroon tayo ng masaganang 2025. Magpapaalam na ho ako. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.